ba? Bakit ba sabi po natin ng person? Ang tao po ba may personalidad? Ang tao po ba may emosyon, mga kapatid? Nakakaramdam pa po ba tayo? Amen. Nasasaktan po ba tayo? Tayo po ba ay meron pong emosyon? Meron po ba tayong iniisip? Nakapagsalita po ba tayo? At meron po bang kalooban ng tao? Amen? Amen. Lahat po yan ay meron. Ibig sabihin, Holy Spirit also has. Meron din po siya. Una, basahin nga po natin kuya sa Romans chapter 8 verse 27. Sabi po dito, ang banal na Espiritu Santo daw, isa sa personalidad po niya, He has a mind. Ibig sabihin, meron pong pag-iisip po ang banal na Espiritu Santo. Pabasa nga po yan, Romans chapter 8 verse 27. Sige po mga kabasa, basahin na lang po. Chapter 8 verse 27 para lang po mga reference lang po natin. Sabi lang po. Opo yan, isa lang. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Kapatid, kung narinig po natin, siya po ay may kaisipan. Ibig sabihin, may kalooban ng Diyos ngayon, but because of the Holy Spirit, we are able to understand what's the will of God. Kung ano nga po ba yung kalooban ng Lord, dahil siya po yung may kaisipan na magpapaunawa po sa atin, ano po ba yung message ng Diyos po sa atin. It's clear that we, na human being, meron po tayong kaisipan, maging ang banal na Espiritu Santo, siya po ang may kaisipan na magtuturo po sa atin kung ano po ba yung mensahe po ng Panginoon para po sa atin. Because it was mentioned that He is a mediator. Ibig sabihin, siya po yung pumagitna, siya po yung access po natin para kung ano man po yung nais na ipagawa po sa atin ng Panginoon, ano man ang karapat-dapat na pag-iisip na meron po tayo, ito ay sa pamagitan po ng Banal na Espiritu Santo. Pangalawa, basahin po natin sa 1 Corinto 12:11. Sinasabi lang po natin ito mga kapatid at nais kong basahin po natin so that we have that biblical reference na ang Panginoong Yesus na nandito sa lupa mga kapatid, na nanalangin na magkaroon po ng Banal na Espiritu Santo para maging kasama po natin, ay merong personalidad na kagaya po ng tao. That is why the Holy Spirit is a person, because He has that personality na una nga, binasa natin sa Romans, na meron po siyang kaisipan. Pangalawa, meron po siyang kalooban. Pabasa nga po yan, 12:11. 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Pakiulit nga yan, sorry. Chapter 12 verse 11. Dapat po ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng sa gayon ding Espiritu na mababahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Diba? 12 pa? Isa lang niya.